Ito na yung sign mo para mag-Boracay ka. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo paano ka makakatipid. So una sa lahat, maghanap kayo ng piso fare. Mag-advance booking kayo para mas makatipid kayo sa plane ticket. Pero sa ngayon, medyo malabo na magkaroon ng murang ticket dahil sa nangyayari sa mundo. Pero at least, pag natapos nyo itong video na to, may idea na kayo kung sakaling bumalik sa normal yung presyo ng petrolyo. So dito, pagpasok nyo ng airport, hanapin nyo agad kung ano yung plane number nyo. Mas maganda kung 2 hours before the flight, nandito na kayo sa airport. Pero kung gusto nyo 1 week before, pwede rin naman. Yung TBA yung nakalagay sa ticket nyo, kagaya ng sa amin, usually 1 hour before the flight, bago nila i-announce yun. Makikita nyo yun sa mga monitor na nakalat yun sa airport na merong listahan ng mga flights. Or tignan nyo dun sa website na binukan yung airline para makita nyo kung saang gate kayo pupunta. Pag nandun na kayo sa assigned gate nyo, hintayin yung i-announce yung boarding group number nyo. Usually, yung boarding group number 1 ay yung mga pregnant, PWD, mga senior, at yung may mga kasamang bata like infant and toddlers. Tapos, papasakayin kayo ng bus, tapos dadaling kayo dun sa aeroplanong sasakyan nyo. Kaya merong boarding group para maiwasan yung siksikan sa aeroplano at maging smooth ang pagsakay nila. Pagpasok ng aeroplano, hanapin nyo yung seat number nyo, tapos makinig kayo sa mga safety protocols at instructions ng flight attendant. And just like that, you have taken note. At kung sumasakit yung tenga mo sa pag-angat at pagbaba ng eroplano, lulunok ka lang at hihikab para mawala yun. At pag nagte-take off at naglalanding ang eroplano, bawal kang mag-charge o magsaksak ng kahit ano sa outlet nila. Tapos, enjoyin mo lang yung tanawin. Tapos, 30 minutes or 40 minutes, sabi nila. Pero wala pang 30 minutes, nandun ka na sa Katiklan Airport. At dito, tuwan-tuwa nga kami mga kaiti. Ay, teka, mali. Sorry, mali pala yun, sa iba pala yun. So from here, tantosan natin kung magkano yung mga magagastos natin sa pamasahe, sa tricycle, at sa boat ride. At dun sa mga ibang fees na babayaran natin. Tiga mo, napaka-happy. Uy, si Bay, pabidyo-bidyo pa. Ay, sa happy yarn. Ay! Sa pagbaba nyo, dire-diretso lang kayo. Sundan nyo lang yung exit. Tapos, wag na kayong pumansin ng mga nag-aalok sa inyo ng NBI, police clearance, notaryo. Yan nyo lang sila dyan. Basta dire-diretso lang kayo. Tapos sundan nyo na lang yung daanan na yan, pati yung pedestrian. Tapos, doon kayo sasakay sa may terminal ng tricycle sa labas. At pag nakita niyo yung dalawang poging guard na yan, si Erning at Torling, Wibo Tingting, everything, malapit na kayo doon sa terminal ng tricycle. Dire-diretso lang kayo hanggang sa makita nyo yung maliit na booth at doon kayo magbabayad ng unang pamasahe natin. At ito ay nagkakahalaga ng 75 pesos. 75 pesos each. Walang bayad yung mga bata na 5 years old pababa. So, ang total pa lang natin is 150 pesos. Tapos yung mga driver ng tricycle, mga mababait yan. Kwenentuhan kami niyan na yung mga salita nila is parang Bisaya. Pero pag narinig ng Bisaya, hindi din maintindihan ng Bisaya. Pero parang Bisaya yung lingwahe nila. Ang galing nga eh. Tapos mabilis lang yung biyahe. Parang 5 to 10 minutes lang nandun na kayo sa port. Yan, tapos dire-diretso lang uli kayo. Dito kami bumaba. Tapos dire-diretso lang namin to para dun sa entrance ng port ng Katiklan. Pagpasok nyo, dire-diretso lang kayo. Tapos ang first step na gagawin nyo is pupunta kayo dito sa registration and verification counter. Dito may pipila-pan lang kayo tapos tatanungin kayo kung ilan kayo. Tapos diretso na kayo sa next step, ang terminal fee. Ang presyo ng terminal fee is 150 pesos. Pag discounted naman is 120 pesos. At ang mga 5 years old below, walang bayad sa lahat ng fees. Yung environmental fee, ganun din ang presyo. Maliban kung foreigner ka, 300 pesos yun. Tapos ang next is yung boat fee, 50 pesos each. Again, walang bayad ang 5 years old pababa. Tapos, diretso na kayo dito, papunta ng checking ng ticket. Tapos, pagkatapos nyo na i-check yung ticket dito, kembot kayo doon, tapos i-check uli yung ticket nyo. Ganito talaga dito, panay checking ng mga ticket eh. Habang pinapacheck ni Chloe yung ticket, tumingin ako dito sa pantalan. Hey, nung so yeah! Tapos dito, bibigyan kayo ng card. Kaso nakalimutan ni Chloe na mag-fill up doon sa papel, kaya nag-fill up muna siya. Tapos, ibibigay na sa inyo yung card. Yun yung bibigay nyo doon sa bangka. Pagkatapos, dire-diretso lang kayo, sundan nyo yung arrow, papunta dito sa cave na gawa sa kahoy. Ayan. Tapos, tignan nyo, nakakatawa. Tapos may nakita akong truck pinapasok nila dyan. Ay, kasya lahat yan dyan. Anyways, na sidetrack tayo. Hanapin nyo lang yung bangka nyo na nakalagay dun sa card. Ito yung card. Yan. Pati yung seat number nyo nandyan na. Tapos sa pagkakaalam ko, pag may malaki kamareta, magbabayad ka ng 50 as tip. Kasi alam ko, bubuhatin yan nila kuya. Kasi kita nyo, maalog dyan, baka malaglag pa dyan, di ba? Unsafe din kasi. Kaya ang ma-advise ko sa inyo, mag-backpack na lang kayo para less hassle na rin. At less gastos. Tapos ayan, hanapin nyo yung number na nakalagay dyan sa may card nyo. Tapos dun kayo uupo. At kung mahihiluhin kayo, ang tip ko sa inyo, tumingin kayo sa labas. Parang ganyan. Para hindi kayo masyadong mahilo. Yun, ako parang hindi nahilo, umiikot pa Tapos dito, pag daon nyo sa pantalan, hindi na gaanong maalon, kaya hindi na mauga. Tapos dito, susundan nyo na lang din yung pathway, tas dire-diretso na lang kayo. Tapos dito, nainggit ako kay kuya, pwede palang dumaan dun sa gitna. Tignan nyo, biglang pwede pala inirangan pa no?
Tapos ito na, paglabas nyo dyan, dire-diretso kayo dyan, makikita nyo na yung malaking sign na nakalagay ay Boracay. Tapos pag dumiretso kayo, lumabas kayo, nandun na kayo sa terminal ng mga electric tricycle. Yung color blue na tricycle, ang bayad dyan is 150 kasi special yan. Parang yan taxi, point to point yan. Iahatid ka yan kung saan mo gusto. Tapos yung green naman, parang jeep. Ang pamasahe dyan is 25 pesos. Hindi ko lang alam kung saan yung dulo niyan pero hanggang Dimol yan pwede. Ang sinakyan namin, yung special, kasi gusto ko may halo-halo tsaka leche plan Nabilang nyo ba kung magkano yung nagastos namin? Ang total na nagastos namin is 1,000 pesos. Pwede pa yung mabawasan kung hindi kami nag-special. Ito yung breakdown ng lahat na nagastos namin bago kami makarating dito sa Vargas sa Partel. Sobrang ganda at sobrang mura dyan sa Vargas sa Partel. Sobrang sulit talaga. Malapit pa siya sa D-Mall at sa mga beach. 3 minutes walk lang para dun sa beach na inaabangan ng tao para sa sunset. Kaya make sure na i-follow nyo na ako kasi for my next video, room tour naman ng Vargas sa Partel at kung magkano ang per night dito. See you there!